anytime, if you blew it this week, nag-flare up ka, siyempre, mabigat sa ano mo na yun. Alam nyo, you can go anytime to God and thank Him for His forgiveness, that I've been forgiven, past, present, and future. Hindi yung, lagi na lang, forgive me, Lord, forgive me. Forgive me for all my sins. Kaya nung minsan naiinsulto sa akin yung ibang kasamahan namin pagka nakikita kami. Hindi ka pa napatawad? Ha? Kasi sabi niya, this is the 5 ways to do every morning. No? First, thank the Lord. Second, ask for forgiveness. Di piniem ko, hindi ka pa napatawad? Kristyano yun from other church. Hindi ka pa napatawad sa kasalanan mo. So kung ganito ang tingin mo na si Lord na mamalo, pag hindi mo ginawa ito, papaluin ka niya, babigyan ka ng kasalanan. You will never have confidence in your prayer. We must believe that God is good and He is good all the time. Alam nyo, nagbago. Pati yung flow ng blessing sa atin. Kasi minsan, yung ating kaisipan, na nakuha natin sa old religion natin, pagka good ka, nakasmile si Lord. Pag bad ka, nakasimangot si Lord. But grace is not like that. Grace is not like that. So, 1 John 5:14, pag sinabing 1 John, this is the letter, no? Kasi in the gospel, merong John doon, no? Pero John lang yun. The book of John, ang tawag doon. This is the letter, no? 1 John 5:14. Now, this is the confidence we have before Him. Whenever we ask anything according to His will, He hears us. Ang pagpapagaling ba ay kalooban ng Panginoon? Tingnan nyo, pag alam nyo na yung kalooban ng Panginoon, sobrang daling manalangin. Hindi ka urong sulong. No? Hindi ka urong sulong. Kaya, yung mga nagpipray, excuse me lang, no? Pero yung mga nagpipray, Lord, ikaw nang bahala. Walang pananampalataya yon. Akala nyo spiritual, di ba? Lord, ikaw nang bahala. Bukas na naman, bago ka matulog, ganun lang prayer mo lagi, Lord, ikaw nang bahala. Pagising mo, Lord, ikaw nang bahala. Kasi walang alam. Hindi niya alam paano manghingi. Walang alam eh. Hindi niya alam. So, talagang faith is based on knowledge. So, our confidence in prayer comes from the knowledge of who He is, no? The knowledge of His will. John 8:32. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Minsan may mga nagko-quote, the truth will set you free. Mali yun. The truth itself will not set you free. Ulitin ko, the truth itself will not set you free. Ang katotohanan dito ay sabi niya, and you will know the truth, and the truth will set you free. And the truth will set you free. Parang ano lang yan eh. Hindi mo alam yung taba, masama sa puso. Kasi iba clueless, lalo na sa probinsya. Kasi sila ron puro gulay na. Kaya yung iba doon talagang maski yung taba ng pork chop, ningangasab nila, ginaganon pa nila sa ngipin nila. O iba, yung taba ng pork chop, ginaganon nila sa ngipin nila. Kasi siguro kinakatas talaga nila eh. Pero pag may nagsabi sa'yo, ay alam mo ba, nakakabara yan sa valve ng puso mo? Talaga, minsan papakitaan ka pa ng, ayan, ganito yan, no? Alam mo, kailangan mo mag-bio-omega kasi marami. Ano ba yan? Puro ganyan na nasa isip ko. So the truth itself will not set you free. Kaya sa pagkakataong ito, itong pinag-aaralan natin is the truth of God, no? Ay unti-unti napapakawalan tayo sa every area ng life natin. Pansinin niyo, no? Kapag yung mga bagay na inform na tayo, hindi na tayo nagagapi ng kaaway dahil alam na natin yung
katotohanan. The previous verse, of 31, yung binasa natin kanina, yung susunod, at tingnan niyo yung taas niya, no? Yung susunod, if you hold on to my teaching, ang sabi diyan, if you hold on to my teaching, you are really my disciples. Tsaka pumasok yun, and you shall know the truth, and the truth will set you free. The truth is knowing the teaching of our Lord Jesus Christ. Number 2 point natin for today is faith is seeing the invisible. Faith is seeing the invisible. Faith is the mirror. Tingnan natin dito. Faith is the mirror of the heart that reflects the reality of the unseen world, the actual substance of His kingdom. Ganito yan. Faith is the mirror of the heart. This is what we see in our heart, what we want to happen in our lives. Then, reflects the reality of the unseen world. Kunyari, alam niyo po ba na pagka meron kang desire na nilalagay ng Panginoon sa puso mo, desire pa lang yan. This is the reflection of what is happening in the unseen realm. Kunyari, nakikita ng Panginoon to see you blessed, and nakikita mo sa heart mo, no, na nag-uumapaw ang joy and the peace of God. This is the reflection of what is happening in the kingdom. No? This is what is happening. This is the actual substance of His kingdom. This is the mirror na parang nami-mirror niya yung kung anong gusto ng Diyos na mangyari sa buhay mo. We read in our verse, yung Matthew 11, Hebrews 11:1, in our verse nakalagay doon, to have faith is to be sure of the things we hope for and to be certain, no, of the things we cannot see. Sa Tagalog, ganito ang pagkasabi. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari. Pagtitiwala na mangyayari sa ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Hindi natin nakikita. Minsan, sinasabi natin sa sarili natin, kunyari meron kang expectation, no? Negative expectation about yourself, no? Pag nangyari, sasabihin mo, sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na nga ba, after 2 years lang, naka-wheelchair na ako eh. Ganon yung yung isip mo. Kasi, ewan ko kung natatandaan nyo, nung nag-dinner kami nung aming batchmate, no? After nung aming party, nagkita-kita pa kami. Pero small group lang, nung mga ilan lang kami, mga magbabarkada noon, nag-dinner kami. Iba kasi nasa Amerika na, nasa Canada. So, sabi nung isang katabi ko, siguro sa next meeting natin, kasi ibig sabihin, matatagalan pa. Siguro mga naka-wheelchair na tayo, no? Sabi ko, ikaw lang bro, ikaw lang. Ako hindi naka-wheelchair. Ganun yung thinking niya. Bakit niya naiisip yun? No? Bakit niya naiisip yun? Minsan, pag nangyari yun, sinasabi mo, sabi ko na nga ba? Because it becomes his faith. Naging pananampalataya sa kanya yung expectation niya. Kaya kayo, mahalaga na nakikita niyo na yung sarili niyo ngayon pa lang. Paano mo tignan kung sino ka sa iyong sarili? Kung paano mo nakikita sa iyong kaisipan ng sarili mo 5 years from now, you will go into that direction. You will go to that direction. Kaya minsan may tinatanong kang tao, anong nakikita mo sa sarili mo 5 years from now? Wala silang masabi kasi hindi nila iniisip. Mali yun. Dapat meron ka na nakikita na ikaw maging. Nakuha mo, Joy? Faith has its anchor, no, on the unseen world. Ito, tingnan niyo to. Faith actualizes what it realizes.
Faith actualizes what is realizes. Ganun pala yun. The more you ponder on that thought, you will see it coming to your life. Alam nyo yung thoughts natin, itong thoughts natin, very powerful yan. Kaya sinasabi na sa Bible na babantayan, no? Sinasabihan tayo na pupunuin ng magagandang bagay. Alam niyo kung bakit? Because our thought is projected into circumstances. Nakukuha niyo po? Yung laging niluluto niyo sa isip niyo, hindi niyo mamamalayan, nagiging tangible na siya. Nagiging, it's manifesting in the natural. Kaya, ito area ng faith din yan yung thought natin. Kaya mag-iingat tayo sa yung iniisip natin, baka iwan ako ng asawa ko, baka magkasakit ako pagdating ng panahon, niluluto mo yan. And then, bigla-bigla na lang, boom, sumasabog, boom, panis. Andyan na sa harap mo. Because thought is projected into circumstances. Na, alam nyo, sa isang banda nakakatakot. Sa isang banda nakakatakot. Kaya pagka may mga nagsisircle na sa thoughts mo, it is our responsibility to change it. Kung hindi mo kabisado yung verse, kabisado, hanapin mo. No, ganun ginagawa ko. Pag hindi ko kabisado, Google lang yan. Nasaan na nga ba yun? Sinabi ni Lord, ganyan. Lalabas ka agad yan. Then, basahin mo ng basahin para ma-change yung maling kaisipan na yun. Para magbago. Your faith gives you the ability to manifest what is in the unseen world. Your faith gives you the ability to manifest what is in the unseen world. Jesus expects His people, alam niyo po ba yan, na lahat tayo ay inaasahan ng Panginoon. Jesus expects His people to see from the heart. To see from the heart. Sabi ni St. Augustine, faith is to believe what you do not see. The reward of this faith is to see what you believe. To see what you believe. 2 Corinthians 5:7, for we live by faith, not by sight.